lalaki ang nagbigay sa akin ng ilang kaalaman. Isang araw, ang batang lalaki ay biglang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang ama na babalik mula sa ibang lungsod. Tuwang-tuwa siya, kaya napatalon siya at agad na gustong puntahan ang kanyang ama. Ngunit sa sandaling lumabas siya, napagtanto niyang nakalimutan niyang itanong kung sasakay ba ang kanyang ama sa eroplano o tren at kung saan siya dapat pumunta upang salubungin siya. Tayo ba, tulad ng padalos-dalos na batang ito, ay batid lamang na dumating na ang Panginoon, ngunit hindi malinaw kung paano siya darating at kung paano natin siya tiyak na masasalubong. Sinabi na sa atin ng Panginoon, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoon na siya ay babalik sa mga huling araw upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang isang yugto ng gawain ng pagliligtas. Sa makatwid, hanggat naririnig natin ang kanyang tinig, masasalubong natin siya. Kung handa ka nang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, Amen. Totoo ito. Binuhay siya ng Diyos. Si Lucy ay nalulong sa pagpapakasasa, pagkain, pag-inom, at pagpapakasaya malayo sa Diyos. Habang natutulog, huminto ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang kaluluwa ay napunta sa impyerno. Gusto niyang bumalik ngunit hindi niya makita ang daan palabas. Hinatulan ng mga espiritu ang mga kasalanang nagawa niya, ang paghabol sa pera sa halip na sa Diyos, ang pagpapakasasa sa kasiyahan, at ang pagputol ng ugnayan sa simbahan. Nang makita niya ang mga parusa sa impyerno at ang sarili niyang mga kasalanan, labis siyang natakot. Paulit-ulit siyang nagtapat sa Diyos. Pagkatapos ay isang tinig ang nagsabi, Lucy, marami kang nagawang kasalanan, ngunit dapat kang magpasakop sa kalooban ng Diyos at magsisi. Hindi pa kompleto ang iyong misyon. Kailangan mong bumalik upang iligtas ang mas maraming tao. Pagkatapos noon, nagising si Lucy. Nagsimula siyang magsisi, lumapit sa Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi ng Diyos, hanggat tumatalikod ang mga tao mula sa maling landas at hanggat nakakapagsisi sila, bibigyan sila ng Diyos ng mga pagkakataong makamtan ang kanyang pagliligtas. Ayaw ng Diyos na mahulog tayo sa impyerno. Nais niyang lahat tayo ay magsisi at matanggap ang kanyang pagliligtas. Kung handa kang magsisi sa Diyos, Amen. Salamat sa kayo sa Ginoo sa kayo na yan ihatag nato na maghipunta sa pagsimba kaniya ni ining na sa kabutagon sa adlaw balaan. O labi na sa pribiliyo nga sunod sa simana na tiguban po sa pipila ninyo ka mga kaigsunan nga ni karon sulod gikan atong domingo hangtod karong adlaw sa adlaw na ipapaulan. Salamat sa mensahe sa awit nga gihatag sa Con Amore. Men, mabot na ako kasabot kung sa Con Amore. Usay kahulugan. With love and passion. So, Con Amore. Salamat sa mensahe. Never give up. Sa makadaghan, mutindog ko sa atubangan sa panahon sa wali nga dili may magsapot sa alawin. Pero matulong ko nga i-prepare na sa Ginoo nga mao nay awiton kay mao nay iwali. So salamat kayo. Never give up. Karon mo taga magkaigsunan, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa, lapiton kamo namo. Lapiton po kamo sa atong pagako. Balaan na Dios, salamat sa pribilehiyo. Pero ihatag ka namo. Dili kita ko sa imong tubangan kay makasasala ni. Apan tungod sa imong kahibulungan nga gugma, imong ipasulaya ang grasya ang bisan sa among pagkamasalaypon. Imong binggawaton nga hinukasan sa tanang dagta sa among kasalanan. Aron mahimo kami tako sa imong tubangan. Ilabi na samtang mamalandong kami sa imong mga pulong. Ablihi ang among kasing-kasing, ang among mga nauna sa pagsakop sa kamatuoran. Aron na magkinabuhi kami na matinudanong taliwala sa bisan unsang mga panghitabo sa among kinabuhi. Magpabilin kami sa among pagtuo, pagsalig diya kanimo. Ingon nga among Diyos na among ipabot na mubalik sa dili na pagdugay.
Salamat sa iyong pagbad ka na mo kita na. Tuguti nga si Ginoong Hesus among matukoy. Kung mataguan ako, luyo sa iyang pos. Aron siya, maisa, samtang among pamalanungan ang iyang puno. Kaya kini among iyang po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang versikulo mag-ibasa sa ito igsoon, mga kaigsunan. Kumod kayo na versikulo nga kadaghanan nato na memorize aning versikulo sa Romans chapter 8 verse 28. For we know that all things work together for good to those who love God, and to those, sa King James Version, ibutang na niya, to those who are the called according to His purpose. Doon ay mga panahon sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga maka-experience siya tao mga butang na dili na ito masabtan, dili na ito ma-explain. Dili palang lugay, doon naman tayo gihimo nga GC session sa Missouri, sa US. So muna yung pribiliyo sa mga Presidente tas conference, muna yung pribiliyo kay makaanto ka kay usaman tas delegado. Usaman sa delegado ay padala dito panahon sa General Constituency meeting na bihim dito sa Missouri. Pero pag-abutan mo sa US, niabot mi dito mi sa LA, California. Kung nag-travel mi, paingon sa Missouri, pailan. Pag-abutan mo sa US, hindi kayo lindot ang US, kaya hindi mo pareha din sa Tuana. Doon ay mga area, labi na ang California, na disyerto. Kita ka mga tanong, ginagmayar kayong katulog. Mubo kayo. Na yung mga pine trees nila, mubo kayo. Ang tod paingon mi sa Utah, daghan kayo umagian na murag disyerto bitaw nga makita nimo mga haktos na nubo, mga mubo kayo. Muna na ko nga mas may pulo sa nimo yung taat. Pero tinglatara kayo, kaya bila na kauras nimo dinawagan, mura na yung makitaan, mga bukid, mga may sunod. Murag magunaw na kagawa, kini pulos. Pero pagkapunta mo sa Utah, yan to, makita nimo na sa YouTube ka ng art, bitaw. Sir, ito mo kikan, arches, nahidagang arches diya sa Utah. Isa kami ato kay mutano may ng arches, anay art dito nga kanang bato ba kanang forma. Kunya kay gikan sa parking area, pati malayo yung lakon siguro ako lang ibalabana more or less 2 kilometers ang imong hike. Kunya usa ka kasmoke di mo agi ka tong bato. Kunya kita na nimo dito tong pine tree hubog yun siya. Tulong mula po sa tao, di kay siya matatas. Pagkabot dito, dito na po yung si Mrs. Kay. Dili siya kakuan taglakaw, niya init. Ako siya alam-alaman na kaya ginani mo, maghinahinin lang ta, halag mabiyaan ta, hinahinin lang ta, makabot yun dito, kaya makakita po ta na. Namusikita na ako ng computer, kita ng art na bato. Niya gusto kita mong tanaw kung sa ginang lugar ako. Niya nagan po mga tao kasi ka na balik-balik, saka, ang uban, balik na. Saka na matubukit. Bato nga bukit. Pero inita sa adlaw, kunya init po na bato. Siyempre, so mo reflex sa imo, kainit. Hinahinay na biglakaw, si Sir Benji. Nibalik na, kay Kuyog Nagi. Si Sir Benji at Professor Reyes sa conference. Kaya di na siya mupadayon o lakaw. Kunya doon ay mga tiguang, mga Amerikano, mga tiayon, na among ipangutan na. Siya, oo na lang. Kunya, very great kung dito pag-abot. Amazing tayo, ganito ang mga Americans. Amazing, great. Wala ko, balik di ka, sir? Wala ko sabihin, nahinay lang ka. So, una-una ni Sir Mendes, siya nga mo, balik ba si Gerlie niya? Mo pa tayo, si Gerlie din. Una-una niya, mas luya pa ni si Gerlie na ako. So, ni Kuyog siya na mo, nakubian niya ako. May nakauna pa yung Sir Benji, pag-apunta na mo dito sa taas na yung naduulong ka. Kita kami na itong art. Si Gerlie, kaya di mo kalakaw. Di ko na ko siya, di naman ko kalakaw, mura na ko malipong, hangtod na lugay. Itindog mi dito tunga sa dalan. Wala na, kuya pa na siya. Ako lang ikakos kayo, di naman siya nakita. Di ako gihilo-tilo tumayo, niya na yung Amerikana ni Agi. Is she okay? Yun ko, okay. Pero wala na okay. Wala na, gasan din na rin ko. Sige kapos ginawa, layo pa kayo, sobrang mga 2 na kilometro akong gilakaw. Na ko ginoo. Maulian, di ka nyo lutan ay makuyapan na huwida na kay. Usaon lang ako ni pagpasan, pag dito layo Kaya mag-hiker ko. Binyo, naglingling ko mga kaigsunan. Ato na, sige na kong kilot-kilot. Lugay, nagka-murabag, ganabag. Nagka-kuhan siya gusto, binako, pwede pa ka makalakaw. Tuon anang naikahoy.
na ipine tree nga mubo. Na kung diha kinailandong, kaya naman gusto nga. Doon ako mga kaigsunan, yung mga brother Bips. Nga na nakalayo. Pero gusto nga sila ko, yung kabatuhan. Nagdag ko ang bato nga, yung tingin mo. Ako siya kikuyo din na hinay, pero di kayo siya muli kang hanto, nag-abot pinito, nakapasilong ni kamay. Bago to ako, kaya mo, sige, kilo-kilo. Hantong na ko nga, gusto na makaya na nimo. Kaya mo ato ubos kamay, layo-layo kamay, pero mas nakuda ko ang landong na dito, kainit magay. So pag humani, bango na po, ako na po siya kilala dito, hantong nag-abot dito, nakapakuhay. Ipahigda na ko siya atong bato, o niya, ipamulula na ito ang mga jacket kadala. Naulian siya, pagbalik sa mga kauban, bintahan na. Nakabalik na sila gikan dito sa ginatuan. Sabi niya mga kaigsunan, dito ko nakarealize na, doon ay mga utang ko sa akin, ginawa na ito, ay pulos. Pero atuwanan sa Ginoo, dako ay pulos. Inako, kini mga taluma, ako na una liwa, ay pulos. Pero kung wala na yung taluma, mag-unsal lang minibay kamalano, sa ako na nato ako asawa nito. Unang, natingon sa Biblia, all things, we know that all things work together for good. To those who love God. Usahay ko na yung mga butang na dili na ito ma-explain. Dili na ito masabtan. Apan himuon na sa Ginoo nga mahimong panalangin sa atong kinabuhi ni atong mga tao for those. I-specify ni Ginoo mga kaigsunan, dili ni alam sa tanan. But for those who love God, and to those who are called according to His purpose. Atong tanaw ng kinabuhi ni Jose mga kaigsunan. Kaya itong ma-explain pag-ayon din sa kinabuhi ni Jose. Mubalik na sa beginnings. Sa Genesis chapter 37. Actually, kung atong tunan ang book of Genesis, 1/3 of the book of Genesis, naghiskot na sa kinabuhi ni Jose. So, gikan sa 37, naalay na salhang diha, kanang kinabuhi ni Judah o ni Tamar sa 38. Pero the rest na ito sa chapter 50, it all talks about Joseph. So, atong tanawon din sa Biblia, kung sa gisulti may tungod sa kinabuhi ni Jose. Verse 2, 37. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. Now, if you have noticed, nag-iyon din nga, this is the history of Jacob. Joseph. So, gikan kang ako, girigon ngadto kang Jose. Kini nagpasabot ni mahitungod sa kung atong obserbaran pag-ayaw kini nga bersikulo, nag-istot ni may tungod sa birthright, kanang natungod sa birthright. Sabi aging gabi, giskutan na mo na niya kanang birthright. Pero ako balikod for the sake na ako masabtan ang sugilan. Kanang birthright, importante o may nungdano na siya nabutan, alang sa mga Israelano. Dili lang kay manawak nimo ang dubling panalangin, ikaw may pare sa inyong pamilya, kung ikaw mo'y kamagwangan, dili lang nga, ikaw mo'y hari sa inyong pamilya, ikaw mo'y leader. Apan ang pinaka-importante niya, kay kung naani mo ang birthright, diha matawo ang Mesiyas nga si Ginoong Hesus sa imong linya, sa imong banay. Mauna nga, ilugan na nilang birthright, daghang gusto nga makaangkon sa birthright. Nga naman, ang pagkapanganay, dili lang yun ihatag ngadto sa kamagwangan kanang una mo gawas biologically. Pero ang mga ginikanan, dunay katungod ang amahan kung kinsa iyang tagaan sa birthright. Pwede niya mahatag dito sa kamuran, pwede niya mahatag dito sa tunga-tunga, pwede ihatag yun niya dito ang katungod sa kamagwangan. Maunay birthright. Sa Biblia, kanaghan kayo nga ang amahan mo yung pili o kinsa iyang tagaan sa birthright. Although, ang gisulti niya sa kamagwangan, sa Isaac, Abraham, asa niya gihatag ang iyang birthright. Gihatag niya sa iyang ikaduhang anak, si Isaac. Kinsa may iyang unang anak? Si Ismael. Pagkapog ng Isaac, duhang iyang anak, asa man niya gihatag ang katungod sa birthright. Supposed to be, that will be given to Esau. Pero asa niya gihatag ang birthright? Gihatag niya kang Jacob. Kaluhang ni sila, pero ikaduhang anak si Jacob. Pagkapog ng Jacob, ang katungod sa birthright, iyang gibahin-bahin. Mao ni ang double portion, iyang gihatag kang Jose.
Mauni nga pagrekon gikan mauni ang kasaysayan ni Jacob ngadto kang Jose. So gikan na Jacob ngadto kang Jose. Kay nga naman sa mga anak ni Jacob ang gihatagan niya sa katungod sa birthright usa ni si Jose. Ang double portion sa panalangin. Mao na indot mo panalangin sa kamakuangan sa unang panahon. Pero karon sa ato kultura dili kay ang mas bintaha nato karon kung makamanguran ka. Naman kay ini pahin-pahin sa kaptangan, kung kamahuran ka, mayroon mo dahil nga, kaning balay, kamahuran man Dirino niya ito ihatag sa inyong kamahuran, ha? Siya rin, di ba? Isa may mga kamahuran rin na panunod ng karaang balay. Oh. Muna'y kasagaran, may tapos kamahuran. Muna'y makadawat hinugdag ang panalangin. Pero sa unang panahon, ang kamabuangan, mao'y dubli ang panalangin. Kaya umabahin ka, 2 hektaryan yung tao, kamabuangan ka, naani mong 2 hektaryan. Kay double portion sa panalangin. Mauna si Jose nga sa balay ang gihatag na katungod naa dito sa kang Jose. Nawala ang ngalan ni Levi, nawala sa mga anak nito. Nawala ang ngalan ni Levi, nawala ang ngalan ni Jose, gipulihan sa mga anak ni Jose kasi Ibrahim kung si Manase mo na double portion. O ang katungod sa pagkapali gihatag sa iyang anak na si Levi. Ang katungod sa pagkahari, ang royalty, gihatag dito leadership, gihatag ngadto kabuda. O maunay na kanindot nga, ang royalty gihatag dito kabuda, ang birthright tungod kay diha gikan sa balay ni Juda matawo ang Mesiyas. Now, let's go back to the story of Joseph. Si Jose, adawat ko panalangin gikan sa iyang amahan kay siya man, gihatagan na siya katungod sa birthright. Apan, ang pinakanindot din nga sigurado ni Jose kay sa dihang naasya dia siya puloy-anan nga gitagaan siya ni ini nga katungod kay wa pa man dihatag ang ubang katungod ngadto sa iyang mga igsoon diha pa man ka Jose kay sa tanang mga igsoon siya maoy gipangga pag-ayo sa iyang amahan gani ang mga igsoon nagduda po na si Jose yun ang himuong kamabuangan na sa atong pamilya. Siya nani ang panalangin. Kaya nga naman, ang pinaka-famous niya, tungkol sa gihimo sa iyang amahan, nagibuhatan niya sa Jose Umindot kay Salina, dari sa iyang mga igsoon, right? O niya, sa una naman panahon mga igsoon, dili kayo palitan ng Salina, aron na imong ihatag, sayo na himuon. Pero sa unang panahon, himuon ng Salina sa mga asawa nila. Pero ani panahon na, dili mga asawa ng himo, kaya namatay naman ang asawa niya nga sinakil aning panahon na. Si Leah naman lang, o si Bella, o si Zilpa. So ang nakita ko, si Jacob mismo ang naghimo aning Salina, o dili ni siya, ordinaryo nga Salina, kaya nag-signify ni siya og authority. Nga kining mataa, mauni ang tagaan ako otoridad. Mao nga, ni ining panahon na naglagot ang mga igsoon ni Jose. Una, katarungan, din sa versikulo 2, nagibig, and the lad was with the sons of Bela and the sons of Zilpa. Unya, santang siya nakikupan dito, nag-iwan ng Biblia, and Joseph brought a bad report to his father with regards to his brothers. Silang si Gad o si Naphtali, si Dan o si Naphtali, anak ni Bela, unya si Zilpa, si Aser o si Aser o si isa ning anak ning isa ni Bela, Aser and Gad, rather si Gad o si Aser, mga anak ni Zilpa. Now, kinsa may igsoon magganahan anang ilang igsoon nga magdala o dili maayong balita kadto sa mga ginikanan. Diba? Kamu siguro nag-experience mo na daghang mong siblings sa inyong balay. Nagkatag-igsoon ba? Kung nagkatag-igsoon, di ko kalikayan. Ganay mga igsoon na ito nga. Sabi na niya mga mamon, so report na ito sa ginikanan, kanya kita mga sa gagmay pamitaw na nag-experience siya bata na. Sa gagmay pamitaw na nakikamura, layo, kaya bigla pa ito kamura na mo. Kunya, kining natawo ta Adventista, pero usahay, kana pong dili may magalatas atong mga palibot, mga uyuan na magpuyo-puyo ka ng dili mayo mga bukat. Niya nakita namin niya nga, kanang inom-inom, sigarilyo-sigarilyo.
So, may mo sa bata, nakita niya yung magulang na nanigarilyo ng inom. So, report yun na sa amahan, inahan, di ba? So, iyang report dito. So, hindi niya, nakita na ko dito nga, nakita ko niya. Pag-abot sa balay, siyempre, istorya, dahil ka sa atong kinikanan. Kung naibalo na kung kinsay ka report, ito ako mangon, nagamay. Pagkita na ko niya, ikaw pa. Report ko kasunod dito. Katilaw ka na ko. Ano kita gulat-gulat ko na kita style na ito nga as mga mga nagulit-gulit pantay na ka. Kung sa mga nga pagkapila na po ka adlaw milabay. Nakita na po niya uyog na po sa pumawayuan. Pagkita niya ito, ako ginawa ko, ikaw, report na po ka niya, ha? Ato na po ka dito. Bahaba na po ka dito kay mga pita na pasinsit ba? Sinsit na po ka dito. Ako diri, inom diri, inom. Ito kayo nidagan. Pagdagan, siyempre, sa may mo na to, report na po dito. Hindi kasukan na po. Pero dili ito niya sala to na ako. Pero usahay, sala na to ang bigin sa iyo pang atubigin mo. Pero isulti ganita, masuko ka. O posible, kiningi ang mga iso na suko, hindi nga naman. Anihan ako ni Susi, kapahaba na po. So muna yung nagkatarungan na naglangkok sila ka Susi. Kadua, inalanggan ko kay Susi. Ay mga special sa taranganan. Ang Biblia nagsulti nga, kung ini mga hitamuha, dili na kayo sila ganahan ng tanaw ka Jose. Dili na kayo sila ganahan ng ikistorya ka Jose. Kaya nga naman, galagot na sila. So nakabantay na siya. Gusto naman yung ikso ganito, nagtaklon. Saan na, singasingaga na lang, di ba? O ka na, maglagot ka sa ikso o ba? Singasingaga na to. Labi na, una-una ka magulak ka na, kuta-kuta. Tumanihan na ang ikso na, kung saan ko ni Jose kayo? Hindi ko ako kayo buwag bitaw. Ako kayo, dapat tubo po. Iya pa mag-iwin ko ka na, nadampo siya. Nasamot na, kaya nga naman, sa iyang dambo, ang tanang mga uhay, niyupo nito kamusin. Ay, mga kanya na. Di nasamot o kalakot yung mga Exon, ang Biblia nag-ingon, chapter 37, the more they hated him. Nasamot sila kalakot. Kaya nga naman, nagdampo naman siya na uhay. Hangtod, disuplin lang pag yun sa light lang mo. O sa, ang mga biton, ang mga biton, ang adlaw, ang bulan, niyupo na ko. Naglakot na yun silang patayo ka Jose. Nag-ingon sa 11, and his brothers envied him. Nagsilos na sila ka Jose. Kaya maugin na siya magpulo-ulo na to. Niabot sa punto nga ang iyang mga Exo sa ilang kalakot at una-una ang ilang patyo, ang ilang pagbalingo. Number 1 ang punto, gusto na pipili mga Exo. He was hated and despised by his brothers. Kini nga kahintang ni Jose, ato ni nagtudlong ni mahitungod sa mas gipaabot nato sa unahan nga mao si Jesus. Pag-ani niya sa kalibutan, wala siya gidawat sa iyang mga linalang, sa iyang mga igsoon. Within pa, ang Biblia nagsulti kabisan ang iyang biological brothers. Si Santiago, kanang magsusulat sa Santiago. Nakumbinsi siya na si Ginoong Hesus mao'y Mesiyas. Umanas kamatayon ng Ginoong Hesus. Sa ato pa sa panahon na nagkuyog-kuyog pa sila, dili sila mutukan Ginoong Hesus. Mao na nag-ingon si Ginoong Hesus sa John 15:25. Nag-ingon siya, they hated me without reason. So ang iyang mga igsoon, nagdumot niya, ang mga tao nagdumot niya sa walay igok ng kapasikaranan. Mauna si Jose, gidumtan siya. O may balot na sigulado mga igsoon. Walang dota. Pagbisita ni Jose dito sa lugar, sa iyang mga igsoon. Mo rin panahon na ilang ang patyon si Jose. Pero sa una-una, mas mayo na lang dili patyon, ato lang ibaligya, bahalang mamatay na dito, basta dili yung kita mismo ang nagpatay. Pero ilang gibaligya si Jose. Pagbaligya nila ng Jose, he was hated, he was despised by his brothers, and he was sold to Egypt. Apa na nakanindot ini kay bisan kung siya gidumtan, siya gisalingkway, siya ginauna nga patyon sa iyang mga igsoon, pero si Jose sa dihang gibaligya na sa iyang mga igsoon dito sa ito, nagpabiling siya sa iyang pagkamadudaanon diha sa iyang Ginoo. Taliwala sa kalisdanan na iyang nagihan. Kung sa ikingon sa balaang kasulatan mga kaigsunan, niining panahon na si Jose nagpadayon sa iyang pagtuo diha sa iyang Ginoo. Ang 39 sa chapter 39 sa Genesis, nag-ingon ang verse 2, and the Lord was with Joseph and his master sa chapter 3.
wala sa iyang ngitang, gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Miadto siya sa dapit nga wa siya kaila, apan nagpabilin siya sa iyang pagtuo, nagpabilin siya sa iyang pagsalig diha sa iyang Ginoo. Isa gingon ni Ellen White, mga kaigsunan. Nag-ingon siya sa youth instructor. March 1897. Niya nindot nga ang statement ng isulti ni Ellen White. Ingon siya, Joseph regarded his being sold into Egypt as the greatest calamity. Mauto'y pinakapait nga kasinatian sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, siya na nagbinuutan sulod sa ilang pamilya. Nag-alagad sa Ginoo. Ginoo sa iyang amahan. Ginoo sa iyang apuhan na si Abraham. Pero miabot ang panahon, nagisalikuan siya sa iyang pagalingon kay Exodo. Gibaligya siya dito sa Egypto. Mao nga nag-iyon si Rinway, alam ka Jose, ang pagbaligya kaniya sa Egypto, mao ning greatest calamity nga nahitabo sa iyang pagalingon. Apan, nag-iyon si Rinway, but he saw the necessity of trusting in God as he had never done. Sa ato pa, nakita niya ang pagkakinahanglanon nga siya musalig sa iyang Ginoo, nga wa niya ni mahimo matod pa ni Ellen White. Nag-ingon si Ellen White nga he saw the necessity of trusting in God as he had never done when protected by his father's love. Meaning to say, sa diha pa siya sa iyang amahan, wala siya maka-experiensya og sama ni ini nga pagtuo sa iyang Ginoo samtang naa pa siya nailaw sa paghigugma sa iyang amahan. Sa panahon nga naa siya sa kalistanan, misabot ang iyang pagsalig diha sa iyang Ginoo. Joseph brought God with him in Egypt. Mauna nga sa nakita sa iyang aganon, ingon sila ang Ginoo na ikuban kang Jose. Dito sa presuhan, ibilang ko siya. Kaya ibutang-butangan siya. Kung sa'y giingon, kung sa'y nakita sa warden dito sa bilangguan, the keeper of the prison did not look anything that was under Joseph authority because the Lord was with him. Kung sa'y ilang nakita ka siya, nakita nila nga naa ang Ginoo kauban niya. So taliwala sa mga kalisdanan na iyan. Nagpabilin siya sa iyang pagtuo niya sa Ginoo. Nagpabilin siya sa iyang pagsalig. Abi ninyo mag-exo, doon ay mga kalamiti nga mabutan. Doon ay duwa kapaningan sa mga Kristohan. Nindot niya kamusin. Pero doon ay laing grupo sa mga Kristohan ng mga Adventista. Nga mangutanan tas Ginoo kung mabot ang kalamidad. Kung mabot ang kalisdanan, Ginoo nga nung nahitabo ba nila? Nangalagan pa po nimo. Nga namang imong itugot nga, ako pag yun, makaangko na rin sakitan. Diba? Sabi ng inyong gas doktor na kanang imong sakit. Cancer yan. Kung sa may imong imong, ingon ka nga. Duha na lang kasi mana mabuhi. Kung yan, dentista ka. Di ko lang sa iglesia ka, opisyalis ka sa iglesia. Sige, simba. Matinulanong ka, uli, kapulo. Si Opi pag yung ka. Labi yun ka nga. Ginoo, sige mo katag si Opi. Sakit man yung wala. Oo, na. Duha lang kasi mana mabuhi. Pumunta na tas Ginoo. Amo ito na kasi natin, bawa na mga kaigsunan. Pero sultihan na mo, nag-experience ako wala sa panahon nga. Nagkaagimig kalamidad. Sa pagpapaninyo ni Gurney, sige ko na una nga, makapalit ito kami namin, yung mga anak na ito panahon na may pa, mga, siguro mga tulog katugig niya, ang isa po, mga dula katugig, kay tulog katugig kami. Kaya kasunod man na sila, tag 1 year kami nagkap. Itubutan ni Ginoo nakapalit ng sakinan. Kaya ba ko nagulpot pero ulami, ulam sa pag-ibig, ulam sa SSS, o ulam sa opisina na may fund dito nga gibilin sa Mr. nga naidato dito nga nagbili ng fund na iyang ipaulam sa mga worker. So naka-appeal niya ito, nakapalit ng sakinan. Angat ang Congress sa Mountain View College. Niagi mo tabato kay nai-reunion ang akong asawa sa mga Tagalog. Noon sa mga lecture na doon ang Tabis Marvel. So, alam pa mo kaidalan dito.
Ako'y nag-drive. Puli-puli niya itong bayaw. Pero ato pa naman ako na nag-drive. Kunya, ang dalan niya, lapat dito kayo na. Kamong sige, ato ko ito. Lagpan kayo nilang dalan. Kunya, paingon sa Marvin, dulo ka sa Marvin. Matasan na napita dalanan niya. Basta kayo, dulo na sa Marvin. Ang dalan ka, ang akong mainom lang. Term na ako gusto na, walong-walong. Kaya bang, muana ka, dahil hindi kayo subida, hindi ka kita sunahan, hindi pagkana, mana na pagdalan. Yan, hindi kayo palaganan, kaya lapat na kayo. Hindi ka mo panagakusog. Nado kayo, kaya kung saan akong subida, pag tanaw na pag-abot na ko si Babaw kay kurbada mo dahil. Anak ba? Anak na kurbada, paingon sa baga. Nakulbaan ko may isuot. Sa akong kakulba, wala ko na kontrol. Na-overshot ko sa, nahukos sa gutter ba? Nahukos ka sana. Pagkahulog sa akong kakulba, akong nalabian o glubag ang lumila, naatong kuspikas daplin. Unya kay, hapit na mabubuy kas daplin, ako na kong ilubag, naatong na kuspikas, ni-explode man ang drain sa kilid na akong kaligid. Pag-explode na, tuyok ang sakyan ng mga igsunanan. Tuyok. Murang ka nang isunod bitaw gram, nagipatuyok sa batuan. Mungkin na akong imagination. Pag-ulog sa kinani, nakilid na, nya ako madugan, umansa, kasaba atong murag drum ng giligid, ang hila sa duhan ng mga anak. Yung ko nga, Ginoo ko salamat kay buwit ang mga bata, pero kung nung napapakali mga pungkuli mga bata, kaya wala kayo sa amin ako sa kinan. Ang Kristo ba nga, nagakot na, miskini, nagakot-put, wala na. Pagkawas na ako sa kinan, niya, nahulpa na ako nato. Nakuunsa ka nila bataan. Kawas ko sa kinan din, ang unang doon nila ang among duha ka na. Pagluhol sa usan, ako gitanaw, kumplito ba? Ako ginawat ni gibutang sa tuwan. Ako sa gitanaw, kumplito ba? Wapay na putol na rin. Ko ay salamat Ginoo kay walang putol ga. Lugo-lugo ng mama. Ko ay salamat kay okay na niya eh. Kuha na putol ka mamuran. Pagtanaw, ako gitanaw, kumplito ba? Wala kayo ko na sa pasawa. Kung ano nga ko pasaylo niya nga. Sa ilo ako kagawa. Ako ko na di mo. Ako na dito. Diyos mga bata. Ako na. Maus ko sa anak ko sa kanang pagpatigaan ako. Minumdum ko sa atong asawa sa akong amigo. Namatay ako, unang namatay yang bana, yang anak. Pila ka bulan ang nilabay. Namatay ang yang bana yun. Yan ito ka siya kumisis. Ingon din siya, ni mo girl, lahir yung kayo din sakit. Nga namatyan ta, lahir yung kumpati aning sakit. Kasakit nga namatay akong anak. Lahir na yun kaysa kasakit sa namatay itong bana. Mas grabe itong anak. So, kani mga bana, ay nalagi mo ako na mas grabe kasakit sa itong asawa ng namatay na. Kay, lahir na yun ang pagpati o anak. O anak o bana, lahir na yun ang anak. Pagtanaw na ko dito ay salamat Ginoo kay kumplito na yun. So, nanggawas kita na sa kinan niya. Paggawas na tanan, dito na ko sa kinan tuyong. Ditabangan sa mga tao. Kanang kuan sa kay wa mo pilay kontra, wa mo nasugat ko dito kay kuy bisan ka man. Gipatindog ka sa kinan. Pagpatindog sa kinan, perti guba sa kinan. Natuyong ang guba kay niligid ko. Di bisan ka sa purog yung guba. Nangahulog ko nangalupyak pa. Dito na ko nagtanaw sa kinan. Inakusawa naman lang ni sige ko bayad sa noon ani. Unya ingani ka guba sa kinan. Dito na ko nangutana sa Ginoo. Ginoo, asa naman ito yung saan? Nanakamat ka ka, ano? Daglan mo kagag manulunda. Sa ako na nauna-una. Daglan mo kagag manulunda, sero. Pinag-usa na lang yung kapok, yung manulunda, ipadlang isang damang tanga. Di lang di matuyog, samping na nirispikas pangpang, kaya may pangpang gamay. Di rin rin kami, di pikas kilid rin sa kinan, di lang kayo dapok. Kamahoon ba, kurang mapuslan pa. Pero pagtanaw mo sa kinan, kurang di lagi mapuslan, maglamin, kaya itulog tos pangpang, ano, di mo makita nito. Grabe na yun ako pagmahal sa Ginoo. Kung asa magkaga, giga dito, giyakuan ni Presidentes Conference President. Kunya, pastor mo yun, kanang muklin na dito tadayon na, pastor mo niya, ano dito ko ito Ginoo, pastor mo po. Niya, giyakuan mo dito sa Presidente. Niya, karoon na disgrasya eh. Usahay kini mo kung adventist na nata, usahay mo kung na di natahil na nato. Di na taubol, kinagalagan kung tas Ginoo. Pero nga naman ni Ginoo, sige kung tuyok-tuyok dito sila, wala naman sila, naapa sila at kumanaw lang. Pagkatataon, di ko din, ako nasawa nga, mag-ampok sa mga ta, tayo na kung kuwangan, mag-ampok ta, inutong bayaw nga, mag-ampok ta, kuya kay, masalamat tas Ginoo, nga wala yun tang makunsa. Wala ko kay ikaw na mga kaigsunan, magpasalamat, nga wala minahunsa, akong nauna, dito na kisukinan. Dito lang ba?
Kunya, nagtapok na sila ito punuan sa mga ganing, napis na lang. Ingon na si Granny ka, alik na ikaw nalit mo lang rin, makapok ka. Unang-una na kung sumay akong masalamatan na ginuha, pero hindi guwa sa kina. Sabi ninyo, ako ni Ampo, ang nag-apo akong ugangan. Kababae, nag-apo akong ugangan, wakil ko, may piyaw sa akong mata. Sige na yung tanaw sa akong sa yuta. Sige na yung Ginoo, ano yung mga ganito ko? Lakaw na sa ospital, dito lang bilhin. Sige kong yung sige na kong hapak ng bumbong sa sakinan dito. Sige kong ganaana. Pero wako yung tingong, wako ko'y kailan dito. Mga tao nagtapos dito, nadugay ninulot ko sa iyo. Sa sir, ayaw na kay kagulan na yung sakinan. Kaya nakabantay siya, naman nagul yung itong sakinan na nagkuha kayo. Sa ayaw na kay kagulan. Kaya din ninyo, itong yaking si Mana, na ay na-disgrasya din. Wala kayo magubang sakinan, mahurot sila kamatay. Siya magpasalamat ka ni kakay, inyong sakinan, hubang kayo, pero buwi ko tanan, huwag mo na. Di ako nag-realize, sakto, no? Sakinan naman nila gumamit. So, ato ko dito sa ospital, iampas ko nila. Pagkabot ako dito sa ospital, ingon na ito akong pamagawa na natin. Ikaw, magpunta di, gusto mo bugay ka padagan. Ako na may kibason. Matawag kayo. Niingon mo itong panghol ka. Ay, sunod ka po si magulang. Ikaw, magpunta di. Ito, magbuga padagan. Hindi pa kayo kapag istorya. Gusto ko lang ko padagan. Dito ko nag-realize na ako ganito sa lakong niya, ako ibaso ng Ginoo. Ngayon kong pasahin mo sa Ginoo. Ako Ginoo na ba? Ako panahon na nasigit question sa Ginoo. Disturtihan ba ito sa Ginoo? Pwede nga ko niya. Kasi, ipasagdan ka ka. Tabalaw mo ganit kong sagasagdan ninyo, ang hindi mo magamatay. Kung yan ka naman ikong gagawa. Ipasagdan ka na. Mauna yung sa aking reaksyon na ito mga kaisunan. Kung kita maaktan sa kalamidad, pariha ka kung siya, unsa kaya itong reaksyon? Pariha ba ka itong akong dili kayo reaksyon na atong basulo na Ginoo, pero si Jose ang nakanindot, kaya wah, yun niya basulo ang Ginoo. Taliwala ni ini nga kahintang sa gisulti ni Lloyd, nisamot ang iyang pagtuo, nisamot ang iyang pagsalig sa pagsalig na wala niya magi sa dito pa siya ilawon sa pagpangga sa iyang naman. Unang panahon sa kalisdanan, ang nindot mga kaigsunan na reaksyon sama ka mo siya. Magpabilin na sa atong pagkalagad, bisan dili ng itong kasabdan. Nga naman, padayon ta kay hapit ng oras. Nini panahon na si Jose, wala sa kay balong kayo, wala may gift si Jose pag-interpret ng buwanin ko. Wala sa may balong, ano naatian ko niya? Kaya magunahon na kamuban nga, okay na to, kaya nakibalong na si Jose, no? Wala ipakita sa Ginoo nga, ibaligya ka, ano nga, abot ka dito, mahimong kang gobernador sa Egypt, wala kay balong si Jose. Galing kung nuhan ko ka sa 42, sa chapter 42, ang verse 6, pag-abot sa iyang mga igsoon, ulakot ka sa gilan ng mga igsunan, niabot ang iyang igsoon, panahon na sugutom. Niabot sila dito ka Jose. Ang 6 na ito, now Joseph was governor over the land, and it was he who sold to all people of the land. Siya mo inabaligyan dito. Kaya siya na may prime minister na ni panahon na. And Joseph's brothers came and bowed down before him. So diabot ang iyang may sono niya, iyupo sila ka Jose. Abi ninyo, maugaling panahon na, naninong yung Jose nga, mauna ni kahulugan na isang damo. Kaya sa verse 9, nag-ingon na palang kasulatan, then Joseph remembered the dreams. Nahinumdum siya na itong iyang mga damo. Maun niya ini akong damo, pila na katuig ang milabay. Kay moabot niya yung buto mo niya, moabot niya ang may sono niya mo, hapak sila sa akong atubangan. O sa pagpailagila ni Jose sa iyang mga iso, mulapot ka mga iso, sa pagpailagila ni Jose, mo niya na dito, kay alang sa mga tao na higugma sa Ginoo, nagpabilin sa ilang pagsalig diha sa Ginoo, kay dili man malikayan sa atong kinamoy, dunay daghan kayong mga pagsulay. Ilang minaalam ni atong bangko na gibautismuhan, na may pila na ito din, katong mudawat sa santos na bautismo. Doon ay nagkama pagsulay ka itong mag-iandili. O sa panutyon sa English, not all bed of roses ang atong mag-ian. Dili ka ng kalipay ang atong mag-ian. Nga naman, bisan mag-alagat as Ginoo, doon ay naghang mga pagsulay na himungon sa kaway. Aron mo undang ta sa atong pag-alagat. Apan, taliwala nining tanan, si Jose nagpabilin sa iyang pagtuo diha sa Dios.
In fact, sa dihang niabot ang iyang mga igsoon dito, pagkaibalo nila nga mao siya si Jose. Ingon si Jose, tanawa ni mga kaigsunan, paminawa ni. Ingon si Jose siya may igsoon. But now, do not therefore be grieved or be angry with yourselves. Ayaw mo kagool o kasuko sa inyong kaugalingon. Nga naman, because you sold me here. Siguro mayroon mo nga, masuko mo sa inyong kagalingon ng bahay mo. Nga nung inyo kong gibaligya, nining kapita. Nga naman, nag-ingon siya siya, for God sent me before you to preserve life. Ang Ginoo nagpadala na ako ni Aaron, mo preserve ba o kinabuhi? And God, 7, sent me before you to preserve a posterity. Ang Ginoo nagpadala na ako ni Aaron, magbilin o kaliwat, remnant, salin, posterity. O nagpadayon siya, for you in the earth, and to save your lives by great deliverance. So now, it was not you who sent me, but God. Dili man literally na Ginoo mo ay nagdala dito kang Jose, mga kaigsuonan, nagbaligyan kang Jose. Apan atong masabtan, sumala sa balaang kasulatan, all things work together for good to those who love God. Kung kita nahigugma sa Diyos, kung kita nagpabilin sa atong pagkamatinud-anon sa Diyos, bisan sa mga desisyon nga dili maayo, nga gihimo nato sa atong kaugalingon. Dili man maligayan maka-decide matag sayo mga kaigsunan. O sa mga desisyon nga dili maayo nga himuon sa atong isig katao. Apan kung nagpabilin ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo, ang Ginoo maghimo og pamaagi nga kining mga kalisdanan nga atong magyan mahimong panalangin sa atong kinabuhi. Siguro karon dili nato masabtan. Later on you will understand. Mao na ini Ginoo. Abi ninyo karon una-una bitaw. Nganong gitugod mo sa Ginoo nga maguba sa kinana. Pero maayo din kayo kay naman. Muna ingon sa ako gagawa pa nga. Insya, ako din lagi kong balaka kayo. Wala na. Pulihan na si Ginoo. Ang Ginoo mo nila pamagyan na. Pulihan niya. Mas nindot atong naguba. Kung maunay akong na-experiensyahan mga kaigsunan, apan ang nindot pa yun na kinabuhi, kanang kinabuhi ni Jose, nasa walay pagpagulbol, iyang gidawat ang tanan o iyang isalig ang tanan diha sa iyang ino. Gusto na kong i-share sa katapusan. Doon ang iusap ka, worker dito. Na na-stroke. Batch na mo dito sa Mountain View College. Pero magulang ko siya na mo, hindi nyo naman siya eskwela. Pagkahuman niya na-stroke pila ka bulan, na naa siya sa recovery, yung istorya yun. Tingnan siya, abi ni mo to. Sa panahon na na-stroke ko, wala di ko na mutanas Ginoo. Ginoo nga nung nahitabo niya. Pero nagpasalamat, di man kayo siya istorya, di kayo siya kalihok. Tingnan siya, pero nagpasalamat. Ang ako ka yun, nagpasalamat ka dito sa Ginoo. Naiya pa kong niyatagan ko kayo na mabuhay. Talimang kaniyaan mo kayo suman. Maunay kinaiyan ni Jose. Unay kinaiyan mabat na nato ng mga Kristohan. Usahay doon na yung mga itabog sa itong kinabuhi ka daw. Dili na ito masaptan. O magunahon at nanganong na hinapog ni Ginoo. Apan sama ka Jose, magpabilin ta sa atong pagtuo. Kaya kung nagpabilin ta sa atong paghigugma sa Ginoo, ang Ginoo mangita o pamagi na kanang kalisdanan na atong nakihan, mahimo ng panalangin sa unahan. Abin ninyo mga kaigsunan. Kung si Jose, wala pa nahimong paborito sa iyang amahan. O wala siya magdamgo-damgo at mga damgo nga uyog po ang iyang maigsuon. Dili siya dumtan sa iyang maigsuon. Kung wala si Jose gidumtan sa iyang maigsuon, dili mahitabo nga si Jose ibaligya sa iyang maigsuon dito sa Ehipto. Kung wala ibaligya si Jose sa iyang maigsuon dito sa mga Ismailhanon, dito sa Ehipto, dili siya makapuyog dito sa balay ni Potiphar. Kung wala siya makapuyog sa balay ni Potiphar, dili siya maka-experience siya nga butang-butangan siya, kaibgan siya sa asawa ni Potiphar. Kaya ang Biblia nagsulti din, gabay natin sila gimension sa Biblia nga mga ampungan sa Biblia. Usa ni ini si Jose.
si Absalom. Gisulti sa Biblia nga, ang bunga mo kay Jesus, gikaibgan siya sa asawa ni Potifar. Kung wala siya gikaibgan sa asawa ni Potifar, kung wala niya balibaring, dili siya maabot dito sa bilangguan. Bilangguan sa mga sulubuhon sa hari. Kung wala siya maabot dito sa bilangguan sa hari, dili siya maka-interpret sa damgo ni atong sulubuhon nga bilanggo dito kauban niya. Kung wala niya ma-interpret ang damgo ni atong sulubuhon sa hari, tigtagay sa Ginoo, dili unta siya maabot dito sa palasyo sa hari. Kung wala siya makaabot dito sa palasyo sa hari, walay pagpangandam mahitabo sa Ehipto niya ito panahon sa hulaw. Kung walay pagpangandam, walay igsuon niyo sa inyong ato dito kung pamalit o mga pagkaon. Kung wala siya nangandam o mga pagkaon, sultihan mo ka mo mga kaigsunan. Mga matay ang daghang mga tao. Lakip na ang kabanayan ni Jose. Kung mamatay ang tanang mga tao, niya itong dapitan. Unya namatay ang banay ni Jose. Namatay si Juda. Diin dito na tao ang Mesiyas na mao si Ginoong Jesus. Suon sultihan mo kamo. Wala tayo paglaong sa kangwasan. Wala tayo paglaong sa kapasayuan sa atong sala. Kay dili matao ang Mesiyas na mao si Ginoong Jesus. Nga magpakamatay alang kanimo, alang kanako. Aron kita makaangkon pag-usap sa gisa at sa Ginoo ang kinabuhi na walay katapusan. Ang Biblia nasulat. Nahibalo kita, all things work together for those who love them. And to those who are called according to His purpose. Ang Diyos magpanagalin.